Inaasahang aabot sa mahigit 5 milyon na mga pasahero sa mga pantalan sa buong bansa ngayong holiday season. Ayon yan sa Philippine Ports Authority. Isa sa mga dinadagsa na ngayon ang Manila North Port Terminal. May unang balita live si Darlene Cai. Darlene? June, dagsa na nga yung mga pasahero dito sa North Port Passenger Terminal sa Maynila. Sila yung mga gustong makauwi sa kanilang mga probinsya para doon sana magdiwang ng Pasko at Bagong Taon. Marami sa mga pasahero yung dito sa waiting area nagpalipas ng magdamag dahil na-reschedule ang kanilang mga biyahe. Puno na itong waiting area ng North Port Passenger Terminal sa Maynila. Maraming pasahero ang wala ng maupuan. Kaya yung iba, naglatag na lang ng karton o trapal. Marami rin ang nakatayo na lang sa parking area. Dagsa na kasi ang mga pasaherong gustong umuwi sa kanilang mga probinsya para magdiwang doon ng Pasko at Bagong Taon. Si Tatay Wilmer at kanyang pamilya nandito na 1:00 pa ng hapon kahapon. Setyembre pa lang daw, nakabook na sila ng tiket pa Bacolod. 10:00 kagabi dapat ang alis pero na-reschedule ang biyahe nila dahil pa rin daw sa epekto ng masamang panahon. Nakakalungkot dahil gawa ng ang abala namin matindi. Hindi po dapat na dapat pag kung anong expected time, doon na po tayo alis. Sinabihan na sila na mamayang gabi na ang bagong oras ng biyahe. Dahil galing pa silang San Jose del Monte, Bulacan, hindi naman daw sila makauwi dahil alanganin na at mahal pa ang pamasahe. Wala nang magawa eh. Wala na kami, no choice na kami kundi dito na lang higa sa simento. Hindi biro ang pag punta namin dito. Laki ng binayad sa sa transportation lang, magkano nang namin, laki na ng binayad. Nausog din ang oras ng biyahe ni Nalisa papuntang Osamis. Maaga naman siyang naabisuhan pero pinili pa rin niyang pumunta ng maaga rito. Kahit 2:00 pa ng hapon ang biyahe, nandito na siya 10:00 pa lang kagabi. Okay naman po, at least hindi na kami sa traffic. Kasi ang namin matraffic, mamaya matraffic kami. Yun nga lang, pagdating nila rito ay marami na talagang tao kaya wala na silang maupuan. Pero wala naman daw problema sa kanya ang magtiis. Ang importante raw, makauwi siya sa probinsya para sa Pasko. Birthday ko po sa Pasko. Kailangan nandun ako sa amin. Kasama ko pamilya ko sa Pasko at New Year. 4 na beses namang na-reschedule ang biyahe ni Kisha at kanyang anak papuntang Cagayan de Oro. Kauuwi niya lang galing Qatar kaya 6 na taon niyang hinintay ang muling pag-uwi sa kanilang lugar. Excited po kasi akong umuwi Tapos kinabahan po baka mamaya kaka-change nila ng schedule po ng departure. Hindi kami makaabot ng Pasko doon. Baka sa barko kami magpasko. Ayon sa Philippine Ports Authority o PPA, inaasahan nilang mas marami ang mga pasaherong dadagsa sa mga pantalan ngayon kumpara noong nakaraang taon. Mula 4.7 million noong 2022, maaari raw umabot sa 5.1 million ang mga pasahero ng mga pantalan sa buong bansa ngayong holiday season. June, ayon sa naunang naging pahayag ng PPA, yung nakikita nilang dahilan kung bakit magiging mas marami yung mga pasahero ngayong taon ay dahil wala ng travel restrictions. Kaya katulad po ng nakikita nyo dito sa waiting area ng North Port Passenger Terminal, talaga pong punong-puno na at walang humpay yung pagdating ng mga pasahero. Kaya naka-red alert yung mga otoridad. Ibig sabihin mahigpit yung seguridad dito, pati na rin po sa ibang mga pantalan sa buong bansa. Yan ang unang balita dito sa Maynila. Ako po si Darlene Cai para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.